Yo, magandang araw mga kap, kamusta kayang lahat? Sa video na to papasilip ko sa inyo ang ilan sa mga kaganapan sa katatapos lang na The Drenman Festival Sundutan 2026. Around 9:40 AM biyahe na kami papunta ng Paquil, Laguna from Lipa City kasi yung layo ng Lipa to Paquil ay nasa 74 kilometers at nasa 2 hours drive din siya. Sa video na to balik kasama nga pala natin si Mrs. at siya yung magsisilbing driver natin sa buong biyahe natin to Paquil, Laguna. Sobrang sumakto lang yung estimate namin ni Mrs. sa tagal ng ibabiyahe dahil yung plano talaga namin ay before 10 AM dapat nakalis na kami ng Lipa, Batangas para around 1 to 1:30 PM ay all set na kami sa venue. Sa mga oras na to hindi pa talaga kami nagbe-breakfast ni Mrs. Ang bala ko sana talaga ay mag-stop over muna kami dito sa Wendy's para makapagpahinga rin at makakain kasi medyo mahaba pa naman yung ibabiyahe namin from San Pablo to Paquil, Laguna. Ang kaso may nakita akong may din ng artist na nag-i-start na yung event. Ayoko kasi ma-miss out yung ibang mga kaganapan at mga mangyayari. Kaya ang ginawa na lang namin, tinake out na lang namin yung almusal namin at sa sasakyan na lang kami nag-breakfast. Sa mga oras na to, nasa biyahe pa rin kami ni Mrs. pero 23 kilometers na lang yung layo namin sa venue. Lagpas kalahati na yung nabiyahe natin at aabutin pa rin tayo ng isang oras dito. By the way, this time ay spectator muna tayo mga kap. Nag-sign in tayo bilang audience at nasabi ko na rin naman sa mga nakaraang vlog na hindi tayo lalaro this time. Around 12:30 PM ay ayan, nandito na tayo, na-reach na natin yung Paquil, Laguna pero kasi medyo mahaba-haba pa rin yung biniyahe namin para mahanap tong kabulusan. At ayun nga, after na mahabang lakaran, touchdown tayo dito sa Campo de Cailes. Around 1:23 PM ay registration na para bigyan tayo ng stickers at raffle stub. Hindi ako ready na medyo malayo pala yung lalakarin namin mula sa kalsada pero worth it naman pagdating dito sa taas kasi napakaganda ng setup nila at yun na nga, nag-start na nga yung ibang mga artists gawin yung mga masterpiece nila. Dito si Raymark Robas or Paddy Dreadlocks nag-start na ng kanyang full head natural dreadlocks. Ganon din si Cap J and Rasta Abs at this time upgraded dreadlocks naman yung ginagawa nila. Nandito rin ang former champ natin si Marvin Tara at saka nandito rin si Delphine. Ang ginagawa ni Delphine dito ay Sister Locks, napaka-solid. At saka si Tom and Jide ng Dready Culture. Ang ginagawa naman nila dito ay Microlocks. Sa braids category naman nandito si Gerald ng Oragon Braids, si Cap John Ray para naman sa cornrows category. Sobrang solid itong ginagawa ni Cap John Ray. So yun lang naman, nag-start na yung event ng day 1 at ito gabi na to, dinner time na namin ni Mrs. Sa ilang beses na namin pag-attend ng Drenman Festival ay never pa kami nag-try mag-set up ng sarili namin tent at magdala ng sarili namin mga lutuan at lulutuin. Kaya naman sa 3 days stay namin ni Mrs. medyo nalakihan kami ng gastos kasi syempre wala kami dalang pagkain mahigit 3 to 4 times kami kakain sa isang araw. So puro gastos yun pero okay lang naman, all good. Suporta lang din sa mga naglatag sa event. Sa 3 araw namin sa Campo de Cailes dito talaga kami madalas kumain ni Mrs. sa JL Food Hub kasi mura lang naman, affordable yung mga tinitinda nila tapos syempre masasarap din. Bali dito na to ng event at halos 24 hours na gumagawa yung ibang contestant natin sa dreadlocks competition lalo na sina Delphine, sina Jide at Tom. Ito nga pala si Athena, isa sa mga contestant natin sa cornrows category at ang artist niya dyan ay si Josel Espanola or Josel Braid sa Facebook. At dito naman si Madam Judith Cagayat yung artist nitong model na to at Braid Extension yung pangalan niya sa Facebook. Isa sila sa mga nag-entry under cornrows category. Dito hindi ko natanong yung pangalan ng artist pero kahit sa malayo makikita mo talaga yung gawa niya. Dito naman ito yung mga matatanggap na awards ng mga mananalo sa cornrows and dreadlocks competition natin. Tapos meron din sila dyan mga certificate. At dito naman ito yung board of judges natin para sa event na to. Sila yung magiging jurado natin para sa dreadlocks and braids competition. Kumbaga sa lahat ng mga umattend dito ay sila yung may pinakamataas na knowledge pagdating sa dreads and braids. At dito naman isang to lagi nila kumakain tuwing makikita ng camera. Around 2:51 PM nung nag-start na yung judging ng braids competition at isa nga pala tong gawa ni Cap John Ray sa pinakagusto ko pagdating sa cornrows category. Pagdating naman sa braids category, itong gawa ni Cap Gerald or Oragon Braids yung pinakagusto ko. Nakita ko kasi yung inspo niya sa braids na to pero mas nahigitan pa niya yon. Ito naman around 4:30 PM ay nag-start na rin sila magpatugtog ng mga ilang banda kasi syempre day 2 to maraming artist yung magpe-perform kaya maaga pa lang nag-umpisa na sila.
Habang ako, ito kumakain na naman. Nakakapagod pala maging spectator kasi lakad ka ng lakad. So award na tayo na Braids Competition. Best in Transformation yung gawa ni Cap Giselle. At ito naman, Best in Cornrows yung gawa ni Cap Judith Cagayat. To be fair naman mga Cap, kahit bet ko yung gawa ni Cap John Ray, hindi rin ako magugulat kung magkaka-place or mananalo yung gawa ni Cap Judith kasi sobrang liliit, sobrang ganda at sobrang linis talaga. Best in Braids is no other than Dragon Braids, Gerald! At ayun na nga si Cap Gerald ng Oragon Braids ang nag-champion ng this year Braids Competition. Sobrang humble na tao at napaka-deserving din. At nandito na tayo sa exciting part. Bali, judging na rin tayo ng Dreadlocks Competition. Dito nakakakaba kasi napakalaki ng cash prize na maiuwi ng mga mananalo. Tapos sobrang bibigat din ng mga contestant na sumali. Kaya yun, sobrang exciting part talaga to. Congratulations! Our second place winner is model number... Model number? Kunwari na lang. Model number! Ha? Model number! Congratulations! Our second place winner is model number 1! Congratulations! Palakpakan po natin. Nasa si model number 1. Ayun. Congratulations! Siyempre sa ating artist. Ito ba yung tahimik? Hindi ba ito yun? Our first place winner is model number... Model number 6! Congratulations! Nasa po yung ating model number 6? Ayun pala. Side, Sir Pax, dito ka sa kabila. Ang ating first place winner will receive 10,000 cash. Congratulations! Our Dreadman Festival Sundunan 2026 Dreadlocks Competition Grand Champion is model number 2! PM ay dinner time kami ni Mrs. Actually, mali yung editing ko dito kasi yung announcement ng winner ng Dreadlocks competition natin naganap ng 11 PM. So nakita niyo naman yung second place natin dito ay si Cap Jide and Dom. Ang first place natin ay si Cap Michael and Sammy. At ang grand champion natin ng this year Dreadlocks competition ay si Delphine ng Dready Culture. So ayun, congrats sa lahat na nanalo at lumaro this year. Lahat naman deserving, kumbaga kung sino man yung manalo ay hindi rin ako magugulat kung bakit. So after nung announcement ng mga winners natin ng Dreadlocks competition, nagtuloy-tuloy na yung ating tugtugan dito hanggang sa matapos yung day 2. At minamahal ako nang makilala ka. Buhay ko'y biglang nagbago, ko'y nagtataka. Isip ko'y litong-lito. Pagtapos mag-perform ng lahat ng artist, nagkaroon tayo dito ng fireworks display. Parang ito na yung pinaka-ender natin ng day 2. Kasi syempre yung day 3 naman natin ay ligpitan na at uuwi na yung ibang attendees. Pero syempre dahil 3 days event naman to, pwede naman magpaiwan yung ibang gusto. So ito day 3 na to at uwian time na to, magpapaalo na tayo sa mga tropa natin sa MNP at namigay na rin tayo ng ilang stickers. Kita nyo naman yung view mula dito sa itaas. Sobrang solid talaga ng event this year. At sa pababa kasama natin si Cap Ras Dumakulem ng Peculiar Dreadlocks.
Dreadlocks at saka si Jim Lloyd ng Local Dreadlocks. Sabay-sabay kami bumaba at bago matapos tong video na to, gusto ko i-congratulate lahat ng tao sa likod ng event na Dreadman Festival Sundutan 2026, lalo na sina Tatang, Jarayan, si Cap, Dread Manila. Syempre isa sila sa mga reason kung bakit possible pa rin at nagkakaroon pa rin tayo ng ganitong klaseng mga event. Nakita ko na hindi biro mag-asikaso ng ganitong klase ng event. Grabe yung pagod, yung pera, yung effort na kailangan mo i-exert para ma-execute siya. Sobrang saya din makita na unti-unti na nabubuo yung mga OGs, yung mga legends sa industry ay nakakasama-sama sa isang lugar. Kaya yung mga artists dyan, yung mga aspiring artists, ini-invite ko kayo na umattend sa mga susunod na event kasi hindi rin sapat yung knowledge at experience. Parang yung mga ganitong klase ng event yung kukompleto sa iyo bilang artist. At yun, kung may kulang man sa vlog na to, yun ay yung Dreadlock Seminar kasi syempre hindi ako nakapag-cellphone noon yung mga oras na yun, nakikinig lang ako. Then, sakto naman ng lunchtime, touchdown na tayo sa Lipa City, tumuloy muna tayo dito sa PJ's at yun, matatapos ng video na to na kumakain ako at muli gusto kong i-congratulate si Nakap, Dread Manila at lahat ng tao sa likod ng Dreadman Festival 2026 at sa mga tropa dyan na nakakapira natin sa event. Maraming salamat. Dito ko na tatapos itong video na to. Maraming salamat sa panonood.